Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. Kumusta kayo mga tol? Ayun oh. At the time of this recording, mga tol, alam ko, release na yung Yakuza or Like a Dragon Infinite Wealth, no? And yung Tekken 8, I'm pretty sure ang dami sa inyo naglalaro ngayon na to lately. Yan, sobrang naiinggit ako kasi wala pa akong karapatan maglaro ngayon ng Infinite Wealth kasi hindi ko pa tapos yung The Man Who Erased His Name. Yan, yung Like a Dragon Gaiden na ni-release last year, no? So, I'm pretty excited, no? Ngayon, nasa backlog lang talaga pa yung Yakuza sa akin, tsaka yung Yakuza 6, rather, no? And hindi pa ako makapag day 1 kasi hindi ko pa rin siya agad malalaro, no? And yung Tekken 8, hindi pa ako uli bumabalik sa fighting game, no? Pero, ang ganda ng Collector's Edition, pare. So, sobrang ganda ng Collector's Edition ng Tekken 8 na parang must-have siya. Easily pasok sa top 10 ng mga collector's edition na nakita ko lately kasi parang yung mga nire-release na collector's edition sa ngayon ang gaganda ng mga figures and figures na most of the time, no? Yung Final Fantasy 7 Rebirth may separate na figure na lalabas sa February. Yung Persona 3 I think may figure din ng isang character from the game itself, and sa Yakuza I think wala pang walang figure, pero naglabas si Sega ng mga separate figure ni Ichiban, ni Kiryu at ni Majima. Naglabas sila noon. So, ang ganda lang, no? Ang ganda, nag-i-improve yung mga collector's edition lately, and lalo na yung Spider-Man 2. No? Sobrang ganda ng Spider-Man 2 na figure ng collector's edition. So, congrats guys, no? Dito sa mga bagong games na lumabas na kung naglaro man kayo nito, dahil boom agad yung taon natin, no, ngayong January dahil sa mga nirelease ng Sega. Dito pa lang sa Persona 3. Dito pa lang sa lalabas sa Persona 3 at sa lumabas na Infinite Wealth, tas yung Tekken 8, tas yung Final Fantasy 7 Rebirth sa February din. Yan, so pretty excited. Pero ngayon, mga tol, gusto ko mapag-usapan muna natin itong isang topic na matagal ko nang gustong gawan ng episode nung wala pang Hyper Geek before. Nalaro ko rin siya last year at isa to sa palagi kong nababanggit na kulang na episode natin dito sa Hyper Geek. At etong tinabanggit ko mga tol ay yung Witcher 3 Wild Hunt, or The Wild Hunt. For our 25th episode, ito yung naisip kong topic na gusto kong itakal sa inyo kasi meron akong mahabang kwento. May love and hate story ako towards this game. And tignan natin kung ano yung magiging takbo nitong episode kasi may challenge sa akin gawin tong episode na to, no? And paano ba to nagsimula, no? Ano ba yung naging natin? Hatak ko to play this game kasi na-try ko to before, guys, sa PS4. Nung unang pinahiram sa akin ng kuya ko yung PS4 namin, meron siyang nahiraman na bala ng Witcher 3. No? And nung tinry ko siya, hindi siya nag-work, pare. Hindi siya nag-work sa akin, no? Nung time kasi na yun, naghahanap ako ng games na fast-paced. Naghahanap ako ng games na, alam mo yun, makulit, magulo. Diba? Coming from games such as GTA, yung mga hyper na games na parang kong binibida sa inyo, yung mga laro na talagang na-enjoy ko, no, when it comes to that open world genre. And coming from PS3, napunta ako ng PS4 para malaro tong Witcher 3. Hindi siya nag-work sa akin, pare, kasi sobrang slow pace. No, sobrang slow pace niya, and ito rin siguro yung reason ko ba't hindi talaga nag-work sa akin yung medieval game setting na games. Hindi ko siya genre, mga tol. No? Gaya ng Skyrim na tinry ko rin before, ng Dragon Age ba yun? And yung Dragon's Dogma, yung mga medieval games na kaya kaya siya medieval kasi may sense siya na talagang aakitin ka nung game slowly. No? Slow burn siya. And for me, siguro hindi ko lang talaga genre yung ganong part ng games or type of games. Kaya nung nalaro ko yung Witcher 3, hindi siya tumagal sa akin. Nabitawan ko siya agad. No? Sobrang, alam mo yun, hindi ko siya genre eh. Nilaro ko na lang Final Fantasy 15 at saka yung Uncharted. Yon, doon ako nagtuloy-tuloy, no? Kaya lang, fast forward mga tol. Way back, bago ko, during nung, nagsimula akong gumawa ng content, palagi kong naririnig yung Witcher 3. As one of the
best open world games, as one of the best RPG games out there, na for some reason, talaga ba? Kasi hindi siya umano sa akin, hindi siya nag-work sa akin. No? And nandun palagi yung binabanggit nila na CG Projekt Red, GOAT because of Witcher 3. Sobrang excited ako sa Cyberpunk 2077. Yun. Yun yung palagi kong naririnig. Paulit-ulit sa ibang mga co-content creators, sa iba pang mga nakikita ko nagko-comment sa mga gaming posts, gaming page. 'Di ba? Nung tawag dito, na-disappoint sila sa release ng Cyberpunk 2077. Nagkaroon ng letdown at nadaba yung studio. Diba? Parang na-disappoint sila dun sa studio. And fast forward nung Cyberpunk 2077 na nalaro ko siya nung 2022. Ayos na yung game nun, guys. Ayos na yung game. Nalaro ko siya sa PS5 na. Nakakasan ako. Nalupitan ako. Yung Cyberpunk 2077, although it was not a perfect game or a complete package kasi napakarami kong nitpick doon. Kasi yung circle to confirm at yung crouch ay iisa lang yung button. So, you're literally sucking everyone you're talking to pag ini-skip mo yung dialogue. At for a cyberpunk futuristic game, hindi ko na-experience magkaroon or lumipad sa isang syudad sa Night City na dapat meron na parang mala back to the future na kotse doon. Mga ganong klaseng imagination. No? Napakarami kong nitpick doon sa Cyberpunk. Pero when it comes to the story, when it comes to the totality to the characters na nakilala ko doon sa game, I was indeed attached to those players. No? To those NPC na sila Judy, sila Panam, napakarami pa. No? At yung grudge ko doon sa kupal na napakalaking tao doon na kalaban, grabe. Ang galing. It was a great experience for me, yung Cyberpunk. That being said, eto na. Nalaro ko na yung Cyberpunk with CD Projekt Red. In-announce ni CD Projekt Red na magkakaroon ng port yung Witcher 3 noong December 2022 sa PS5. Ayan na, 60 FPS shit na. Diba? And I think yun yung naging trigger. Yun yung naging trigger para laruin ko siya last year, February 2023, no? And ayun, no? Yun yung maikli kong jumpstart dito sa episode na ito. Kasi nung nilabas yung next gen port ng Witcher 3 at yung napakalaking build up sa akin ng CG Projekt Red dito sa game na to, na nagkaroon pa ng Netflix adaptation ni Henry Cavill, all of those things nag-compile, and that made me pull the trigger to play this game. No? As we go all out dito sa episode na to, guys, gusto kong magbigay ng konting disclaimer kasi dahil nga mag-iisang taon na rin halos, 11 months since I played this game, marami na rin akong hindi maalala masyado na detalye while playing this game dahil kasagsagan din yun nung time na nagkaroon ako ng bagong trabaho, no? And I can say this game will really take your time, parang Persona 5. It will take your time because it took mine. Definitely, napakahaba nitong game na to. Dahil nga slow pace siya at ang babagal nila magsalita gaya ni Geralt na palagi na lang Siri, Geralt. You know, napakabagal lang, napaka-bland niya na na magsalita. Kasi siguro dahil nga part ng pagka-extrovert ko, naghahanap ako ng makulit. Naghahanap ako ng maladandalayo na kulit dito sa game na to, no. And as we go all out, tignan natin kung ano yung mga natatandaan ko at natatandaan nyo dito sa story ng The Witcher 3, no? Kasi talagang mahaba yung story niya, no? Mahaba yung story niya. Baka hindi natin to makover lahat, no? Baka hindi natin makover lahat. Nagsimula yung game dahil sa una flashback, maliit pa si Ciri, tinetrain siya ni Vesemir, and then fast forward nung nawawala na si Ciri, doon nagsimula yung journey ni Geralt. No, hinahanap niya si Ciri, eventually nakita niya si Yennefer. Tapos, napunta tayo dun sa Bloody Baron. Ang bilis ng talon, no? Doon agad yun yung naalala ko. Kasi, it turns out, hindi naman every, pero most of the decision you will make dito sa story has an impact on the game itself, on the dialogue of the characters and the NPC, and on the ending. So, lahat tagpi-tagpi.
No? And I think ito yung isa sa mga strength nung game na to kasi hindi kanya nilolokong linear yung story. Hindi kanya niloloko na pag ito yung pinili mo, meron lang din talaga siyang kakalabasan na iisa lang kahit dalawa yung option. No? So, nung nagpunta ako dun sa Bloody Baron, ang naalala kong choice ko dito guys, kinalaban ko yung yung Botchling. Hindi siya naging Lubberkin for me kasi ano ba, parang naglakad yata ako ng malayo, tapos na-trigger ko siya, tapos yung mga Dementors hindi ko nalabanan habang hawak ni Bloody Baron yung yung Botchling. Yun, kaya naging monster siya, no? So, doon pa lang X na agad ako. And that time, I didn't know what I was doing. Hindi ko alam na may malaking impact yun towards as we progress to the story of Witcher 3. No? And after ng Bloody Baron, nagpunta na tayo sa ano ba, Skalaga na ba agad? Or Novigrad? Dun sa makikilala na natin si Triss. No? Basta dun sa makikilala natin sa town sa kung saan makikilala natin si Triss. And then makikita natin na yung mga sorceress or sorcerer, yung mga magician dun sa game, parang sinashy away sila. No? Parang pinapatay, pinapaalis. Nagkaroon pa ng parang isang maliit na bahay or hideout kung saan nandun sila lahat. No? Kasi they were being hunted by the government of that town. No? So, nung time na yon, nakita na natin si Triss. Diba? Ayan na. Dito na lumalabas yung Team Yennefer ka ba o Team Triss? Oh, I think ba't ako na rin dito, no? Anong team nyo, mga tol? Team Yennefer or Team Triss? Kasi ako, Team Kiramets. Team Kiramets ako kasi it was love at first sight. Siya yung pinakauna nating nakita. Tama ba? Kung tama yung pagkakaalala ko, no? At nakitaan dito sa game na to. And jokes aside mga tol, gusto ko yung attitude ni Kiramets kasi aside sa malakas siyang sorceress, gusto ko yung pagiging playful niya and at the same time kupal din eh. Medyo kupal din yung niya eh. Yung attitude niya towards Geralt na parang nililin lang niya si Geralt, ganyan. Parang malaidobong, ganon. Kasi sa dulo pa natin yun malalaman. No? Sa dulo pa natin yun malalaman. And, spoiler alert, nga pala, no? Hindi ako nag-spoiler alert as we go all out. Pero spoiler alert, hindi ko siya hinayaang mamatay. Nag-guide ako para hindi siya mamatay. No? Kasi, may mga choices kang kailangan gawin. Dahil nga medyo, alam mo yun, vast decision palagi si Kiramets dito sa game. Kailangan mo siyang, you need to say the right words for her to stay dun sa Kaer Morhen. Yun. So, yun. So, nag-guide ako doon. Sayo ko siyang mamatay. Kasi isa siya sa bias ko dito sa game. So, judge me all you want, guys. Pero, it was a love at first sight. for Kiramets. Pero, kung tatanungin nyo ako kung Team Yennefer or Team Triss, mabilis lang matter of preference, walang mali. No? Walang mali dito and sana makwento nyo rin kung sino yung bias nyo. Pero ako, Team Triss talaga ako. Alam ko may nabasa pa akong part before, after kung nalaro yung game na parang binrainwash. May part daw na binrainwash niya si Geralt from the previous game. May part na parang she was being manipulative towards Geralt. Pero regardless, kasi si Triss, she's really playful with Geralt. No? And cheery siya. Unlike Yennefer na sobrang seryoso, sobrang mamando, at alam mo yun, hindi ko mag-get si Yennefer eh. No? Maybe it was tough love for Geralt. Hindi ko sure kung siya yung alam ko siya yung ba to? Canon? Love. Forgot the term, pero yung canon na makakatuluyan ni Geralt dito sa game. Or sa libro? Not sure, no? Pero parang hinted eh. Hinted na parang si Yennefer yung niya, yung destiny niya dito sa game na to. Pero you can correct me guys if that is wrong, no? Pero ako, I'm Team Triss. No, kasi hindi siya bossy, guy ni Yennefer. And napapatawa niya si Geralt, lalo na dun sa part na nagpunta sila sa party, tapos nag-disguise sila, diba? Nalasing ata ng konti si Triss. And then there was also that side of Triss na sobrang tapang, na tinotorture siya nung
kausap ni Geralt, pero Geralt was pretending na hindi niya kasama si Triss. Di ko alam kung natatandaan nyo yan, mga tol, no? Pero there was that part of the story na sobrang hanga-hanga ako kay Triss. Ano, parang, Geralt, stick with the roleplay. Stick with what we talk about. Stick with the mission. I can handle myself. Ang galing nun. So, for me, Team Triss ako. No? Regardless. No? And, yun nga lang, hindi yun yung ginawa ko dito sa game. Kasi, sobrang landi, tangina. Pero harem playthrough ako dito, guys, no? Because of the cutscenes. And I don't want to miss the cutscenes dito sa game. So, habang Team Triss ako, tuloy lang yung ko kay Yennefer. Tangina, para pangit ng pagkaka-deliver ko doon. Pero, yun nga. So, isa yun sa reason na babanggitin ko mamaya sa ending, no? Sa ending. So, balik tayo sa story ng konti. Nung napunta na tayo dun sa part na may mga tinutulungan natin yung mga sorcerer. Ito yung part na bago ka magpunta ng Kaer Morhen, kasi interested yung Wild Hunt, no? Yung kamukha ni Lich King, si Eredin, kay Ciri, because of her powers. Diba? Nagkaroon pa ng flashback with Ciri that time. And alam nyo mga tol, every time I'm playing as Ciri, sobrang sarap niyan laruin. Kasi meron siyang Omni Slash at ang gaang ng pakiramdam pag si Ciri yung nilalaro ko. Maybe she was the protagonist that I'm looking for. Yung cheerful in a way, yung umingiti. No, not unlike Geralt na sobrang seryoso. Diba? Roach. Hindi ko talaga alam. Sobrang seryoso ni Geralt for me, no? And that's just my opinion, guys, no? And every time I'm playing Ciri, sobrang sarap niyan laruin kasi ang lakas din niya, no? Ang lakas din niya, lalo na dun sa part na nagpunta siya dun sa bahay na may mga multo. Yan, hindi ko alam kung natatandaan yun, pero meron pa isa yung may na in love or may gusto sa kanya yung lalaki na parang sabi niya, I can't handle this now, diba? Then yun yung binalikan ni Yennefer habang nirevive niya yung labi nung isang lalaki na patay na. And it was a black magic or forbidden magic na mayroong consequence pag ginamit ni Yennefer. Pero regardless, dahil yun na yung mere attempt nila or tawag dito, no choice attempt nila para malocate si Ciri. Kasi hindi nila makita si Ciri. Diba? So, for me, ito yung naging best scene dito sa game na to. Yung laban dun sa Kaer Morhen. Tangina, tama ba? Basta yung sa kastilyo nila. Yung base nung Witcher. Diba? Kasi, bago yung laban nila with the Wild Hunt, I keep on butchering names dito sa game na to, no? Bago yung laban nila sa Wild Hunt, yung tatlong Witcher na magtotropa, naggagaguhan eh. Diba? Dun sa game. Parang may nagsuot ng damit ni Yennefer. Tapos, nung nagpunta na si Triss dun sa Kaer Morhen, putang ina, ang awkward kasi hindi alam ni Geralt kung ano yung mafe-feel niya. 'Di ba? May joke pa doon na parang itapo mo na yung kama na yan, sabi ni Yennefer, kasi natulog din doon si Triss. Kama ba o sopa? Basta yun, putang ina nung ganong klaseng maliliit na detalye made me more attached to these characters dito sa game. Na parang nagtatawanan sila doon. Not until yun na, no, lumabas na yung kalaban, which is yung Wild Hunt, si Uma na naging si Abalak, yung elf na teacher ni Ciri, na dun after the war, dun niya parang hindi after the war, before the war, dun niya ni-reveal kung nasan si Ciri, kung saan natutulog si Ciri, diba? Which is dun sa bahay ng mga dwarfs. I forgot the name, pero dun natin niligtas si Ciri, and that was a really heartfelt moment for Geralt, no? Mid-game, na ata yun? Half of the game na ata yun. Hindi ko na sure, ang haba kasi ng gameplay talaga ng Witcher 3. Pero, yun yung isa sa mga Avengers Assemble part na game na gustong-gusto ko, no? Hindi ko makakalimutan yun. Kasi doon sila nagtulong-tulong. No? Issues and all, labas na yun lahat against the Wild Hunt. United silang lahat doon.
Meron pang part doon na may trophy kasi, guys. Part tong trophy kasi nakabantay din ako sa trophy. Although hindi ko siya na platinum. May part doon na missable kasi kailangan mo i-recruit yung lahat ng mga tao sa Kaer Morhen before the war. So yun yung isa sa mga nag-guide din ako. Nag-guide din ako dito, guys, kasi ang hirap niyan laruin on a blind playthrough, no? But then again, spoilers alert, kahit na nag-guide ako, I still did follow kung ano yung mga gusto kong sabihin dun sa game when it comes to the dialogue at gusto kong gawin. No, I just don't want to miss that part ng Avengers Assemble dun sa Kaer Morhen. And spoilers alert, mga tol, nung natalo ko si Eredin, nung natalo na lahat ng mga kalaban doon, I did have that bad ending. So bad ending yung nagawa ko. Kasi una pa lang, sinabi ko na sa inyo din kanina na nilandi ko pareho si Yennefer at si Triss. So I ended up being alone, which is super deserved and dark. No, putang ina. As a Witcher na sobrang landi, 'di ba? And wala eh. No? Pwede naman ako pumili sana ng isa, pero sobrang for the cutscenes, guys. For the cutscenes. And you know what I'm talking about, no? So bad ending ako dun pa lang sa romance ni Geralt. And ito yung isa sa mga part na pangit sa pakiramdam, pero hindi ko alam na mali siya. No? Hindi rin naman sinabing mali nung game, pero based on the ending, it was a bad ending. No? Kasi nung bumalik si Ciri sa akin, I was being too clingy and too attached. Hindi ko siya hinayaang mag-grow on her own. And anong ibig ko sabihin doon, mga tol? Sinamahan ko siya doon sa tatay niya. Sinugarcoat ko yung mga bagay-bagay when Ciri was being down or when she felt really down. Sinugarcoat ko that everything was going to be okay. Parang tatay na. I didn't know that I'm doing it wrong. Hindi ko siya hinayaang mag-grow on her own. And I let her die. Namatay si Ciri sa playthrough ko. Which is a really sad playthrough and game ending for me. Kasi tangina, ginawa ko lang naman yung alam kong tama. Ginawa ko lang naman yung alam kong makakabuti. Which is to guide someone I love. Which is si Ciri. No, kung kupal yung tatay mo, halika, samahan kita. I'll be your Uncle Geralt. Pero hindi pala dapat ganun. No? Dito na papasok yung seryosong part ng game kasi putang ina, hindi pala dapat ganun most of the time. Hindi pa ako hindi pa ako parent or magulang, pero this game made me realize that minsan kailangan mo rin bigyan ng space yung ibang tao, yung ibang mga mahal mo sa buhay for them to grow, for them to realize yung mga mabibigat na desisyon nila sa buhay and for them to act on it. To act on it. Kasi it turns out, kung sinamahan ko si Ciri sa tatay niya at hinayaan ko lang siyang namnamin yung nangyari sa pagkamatay ni Uncle Vesemir, mabubuhay siya and she would be the Queen of Nilfgaard. That's a good ending for me. Kasi buhay si Ciri. And kung hinayaan ko siyang magdesisyon na hindi niya kitain yung tatay niya at hindi ko rin siya sinugarcoat to let her grow on her own, she would become the Witcher. She would become that thing that she would really love to, pare. To become a Witcher herself. And makakasama ko siya sa ending, which I think is the perfect ending. The best ending dito sa game. No, natangina, how could one knows that? Or how could paano? Like, tangina, sino makakalam nun? Sino makakalam na ganun dapat yung gawin mo to get that ending? Diba? I'm super curious kung meron sa inyo yung nagkaroon ng blind playthrough towards this game na nagawa nyong maging Witcher sa dulo si Ciri. Nabagang full-fledged Witcher. Kasi ako, nung namatay si Ciri, kinuha ko yung medallion dun sa huling crown. Takas tangina ang gloomy nung tugtog. Which signals the bad ending for me. Diba? Nabuhay ko man si Keira Metz sa dulo, pero bad ending ako kay Ciri. Natangin ang pangit sa pakiramdam. Yun yung naging sapak sa akin ng game.
Kasi it made me realize on all those quests and side quests sa game, it did affect my ending and my story as Geralt, my story as a Witcher. Diba? Ang bigat nun. Ang bigat nung pakinamdam na yan. Kasi hindi ko siya hinayaang mag-grow on her own. No? Hindi ko alam kung part pa yun ng pagiging clingy ko lang bilang tao o part ng pagiging Pinoy ko siguro. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may part yun. No? Pero, I live the rest of my days as a lonely Witcher na walang kasama. So, malungkot, di ba? Bakit tong ending ko? And, this game made me realize that part. O that part. Yun yung isa sa magandang mechanic ng game, which I really think is the game's best trait. Kasi, whether you're talking about Geralt here in this game, pwede siyang makonekta sa sarili mong storya. No? Kung paano ka magdesisyon sa buhay mo. Papatayin mo ba yung puno? Papatayin mo ba yung kulto? 'Di ba? Yung kulto dun sa village kasi it turns out pag pinatay mo yon, the villagers will have nothing to believe at all. Tapos meron palang kupal na gustong maghari-harian after that. Hindi siya one-side story eh. There's always a story inside that quest. Inside that side quest. No, and doon ka mapapaputang ina kasi hindi yun something na ini-expect or may expect mo dun sa game. So, parang ini-expect mo, you did someone a favor, dapat magiging maganda yung kakalabasan. Pero hindi. No? Most of the time, hindi talaga dito sa game na to. And from that point, masasabi ko na ang lupit ng Witcher, pare. Meron pang 2 DLC dito sa game na to, pero hindi ko na siya natapos. Siguro sobra na ako na fed up dun sa game. At naumay na rin. No, kahit pa paano. Kasi as I mentioned earlier, this is not my genre, guys. No, yung medieval settings na slow pace. Talagang nilaro ko siya with that gravitas na it's one of the best open world RPG game of all time. Laging nasa top 10, top 5. No? And for me, as a gamer myself, utang ko to sa sarili ko to not know the lore, the history inside Witcher 3. No, panood ko din yung Netflix adaptation. Kaya lang, di ko na din natuloy-tuloy towards season 2 and 3 kasi parang hindi ako nahawakan ng story. Kasi nga, again, with the genre, no? And I want to go to the finale of this episode, guys. Kasi meron akong mga nitpick dun sa game. No, gaya ng ang bagal umikot ni Roach. Considering that this is a 2015 game, no? Ang bagal umikot ni Roach habang nakasakay ako sa kanya. Comparing it to Ghost of Tsushima. Alam ko sobrang layo, di ba? I mean, yung development naman ng game na yon or yung year, yung taon ng games na yon ay sobrang layo. Pero comparing it, kasi ngayon ko lang din nalaro so hindi ko maiwasan, guys, no? Sobrang clunky nung every time I ride Roach, yung kabayo. So, ang hirap niyang i-navigate that time. And same thing kay Geralt, lalo na kay Geralt rather. Kapag umiikot-ikot ako, medyo mahirap siyang i-navigate din. And yung amoy-amoy. yung Witcher sense, pare. Putang ina. Na-fed up ako masyado. Hanap ka dito, sundan mo yung dugo, sundan mo yung pula. Medyo na-fed up ako doon. And maybe that speaks a lot because I didn't like the genre. No? As we go towards the finale of this episode, guys, this topic was kind of a challenge for me. Siguro kaya ako din siya pinushback ng matagal na buwan. Because unlike any other topics that we have here in Hypergeek, ito yung isa sa mga topic na hindi ko sobrang nagustuhan. No? Don't get me wrong. I know the gravitas of Witcher 3 when it comes to how great the game is. It's just not my flavor. No? Hindi lang talaga ito yung tipo ko na games. Comparing it to games like Infamous,
like Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Yung mga ganong klase na ang bibilis ng mga pangyayari. Yung mga action pack na ganon. Not like Persona 5 or Persona 4. Mga ganyan. And don't get me wrong, that's just my opinion, guys. Hindi ko sinasabing pangit yung game. Talagang hindi ko lang siya mag-wraps ng ganun kaganda at maibenta sa inyo ng ganun kaganda. Kasi hindi ko siya genre. No? Pero when it comes to that experience, last February, pare, natapos ko yung game. And that speaks a lot about the game itself. Na maganda yung game, guys. It's definitely an experience that you should try. Kung hindi nyo pa natatry or natatapos yung Witcher 3. Kesyo mahaba, kesyo daming cutscene, kesyo ganito lang yung boses palagi ni Geralt, sobrang baba, pero hindi siya hyper, pero may something sa Witcher 3 that you should really try. Guys, you should really try. I tried it the second time with that heavy background. Kung ano yung naging epekto nitong Witcher 3. At kaya, gets ko na. Tangina. Siguro ito yung mga games na hindi mo talaga malilimutan, lalo na when you're into medieval games such as this. No? Gusto ko i-highlight yung comment ni Sans, isa sa mga naka-support sa atin sa Patreon, no, under All Out Attack, na Witcher 3 is no other game, no? There's no other game has sustained my interest more than The Witcher 3 has. I enjoyed almost every aspect of it, even playing Gwent and a Ciri. I'd want to read the books too, but I really have to find time to do that. So, ang dami guys. You can really geek out to this game if you want to. No, may libro, may Witcher adaptation. May Netflix adaptation ng Witcher. And may Witcher 1 and 2 na hindi mo naman daw kailangan laruin for you to understand the Witcher 3. Although, may mga background lang na kailangan mong siguro matandaan. Na I think kurento naman dito sa sa game na to. No? Pero, for the most part, I think it can be a standalone game kung tatawid kayo agad ng Witcher 3 without playing 1 and 2. You should try playing this game, and I recommend it, no? It might not be highlights, putang ina solid. Kung hindi nyo man yun marinig sa akin by playing this game, give it a try. No, because it's one of the best games, ranked games, objectively, for a reason. No, nandun yan sa mga top charts ng mga paborito nating gaming sites at gaming platforms for a reason. Pare. Kaya mahal din to ng masa. No, and ang sarap na pakiramdam kasi for me, gets ko na kung bakit ganun yung tawag dito, expectation nyo sa Cyberpunk, yung expectation nyo with CD Projekt Red, pare, because of Witcher 3 Wild Hunt. Yun, pakalupit. Napakalupit. So, Kira Mets, number 1 pa din. Ayaw tumigil sa Kira Mets. So, pero maraming salamat guys sa pakikinig dito sa The Witcher 3 Wild Hunt. No? Let me know kung ano yung mga games na nilalaro nyo sa ngayon. Kasi ako, I'm stuck with Sea of Stars. Nasa, I think na ako, kalahating part ng game. Without spoiling it, nandun ako sa pinangalanan na ni Garl, yung isang village kung nasan na-transport yung ibang mga villagers. 12 hours of gameplay na siya. And base sa game length, 24 hours lang daw yung Sea of Stars. So, I still have 12 more hours to play this game. Pero sa ngayon kasi guys, I'm playing rather Ghost of Tsushima Legends with my friends. Na-plot ko na yung game pero tangina hindi ko siya maiwan kasi there's this dopamine every time nag-upgrade ako ng weapons within this game. So, kung hindi nyo pa na-try yung Ghost of Tsushima, one of the best games out there, you should try it. No, I recommend it to you guys, no? Lalo na kahit yung mismong base game pa lang. Binalik lang talaga ako nung Legends kasi this time may kasama ako maglaro. Kasama ko yung mga college friends ko and that's also the trigger for our previous episode no, dun sa co-op games natin. And ayun pa pala guys, no? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta
dito sa Hypergeek. Maraming salamat at shoutout sa lahat ng nakasubscribe sa Patreon natin under All Out Attack, na kay Sans at kay Mark Andrew Yap, na kay Maku. Isa sa mga kyoday natin to na nag-hype din sa Infinite Wealth, pare. Under Hypergeeks Assemble naman, andito si Mike Rubio, si RD Casimiro, si Jeff Bahilot at kay Shani Rivera. And maraming salamat sa pag-subscribe, guys. Sa ngayon, Hypergeek is my main content. And active ako ngayon sa TikTok. Ito lang dalawang content na to yung ginagawa ko, no. Focus ako ngayon dito sa TikTok, sa short clips and sa podcast. Dito lang sa dalawa na to. And if you're still interested to support Hypergeek, please, you may head on to patreon.com/hypergeek with Kuya Balls. And if you're still interested into other geek-related content, yung channels natin, yung link ng mga channels natin nandyan sa baba. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook group as well, no? Yung Zero City. Maraming salamat, guys, and I really enjoyed playing this Game of the Year 2015, The Witcher 3 Wild Hunt. Isa sa mga ine-next ko na episode natin would be about Final Fantasy 7 na. Yan, meron akong yayayain guest na sana magustuhan nyo. Kasi kung meron man akong dapat yayain dito sa Final Fantasy 7 episode na bala kong gawin, I think siya yun. At sobrang hyper din na tong tao na to. And hindi ko pa siya na-invite dito. No? Pero matagal ko na siyang kilala na fan ng Final Fantasy franchise as well. So yun lang muna. Pinasabi ko lang muna kayo for that episode. Pero maraming salamat, guys, sa pakikinig. Out na muna si Kuya Balls. In 3, 2, 1... Kiramets number 1, pare. Hey, let's go!